come on over, babe. Welcome back to my channel! Ayan, nasa ibang lugar na naman tayo ngayon, guys! We're here in San Antonio! Yes, San Antonio! Yay! So, mag-explore na naman tayo ngayon, guys. Pupunta tayo sa Historic Market Square. Yes. Titignan natin kung anong meron doon. So, nandito kami sa mismong downtown, yung syudad nila. So, let's go! We're here for the next 3 days! Let's go! Parang mali. Pag ganon. So, naglalakad na nga tayo ngayon, guys, no? Papunta tayo dun sa Historic Market Square. Tapos, habang naglalakad tayo, kukwentuhan ko kayo. So, guys, sa mga nanonood sa atin dyan, no? Alam nyo naman na busy tayo sa paghahanap ng trabaho. At gusto ko lang i-take tong opportunity na to para sabihin sa inyo ang isang magandang balita, guys, that we have a job! Yay! Guys, nakakatuwa kasi Ikot tayo. Ha? Ikot tayo. Pari ba yung sinuturo nito eh? Presa Street. Pakabilang side. Sabi ko sa'yo eh. Yung sabi ko kanina eh, parang baliktad yung ano natin, dun tayo papunta dun eh. Sabi mo, papunta tayo dito. Tara, balik tayo. Anong yun yung tinuro? Sinundan ko lang kasi. Paano yun yung tinuro? Oh, tignan nyo, guys. Eh, mag-aaway na naman kami. My God. Guys, ang galing-galing ni Lord talaga, promise. Alam niyo yung sobrang, yung feeling na Gusto. uy, parang ang sarap nun, no? Na-distract. Na-distract sa tinapay. Tinapay yan, my love. Grabe yung feeling, guys. Parang kang high na high. It's so overwhelming na ang hirap-hirap nung process nung paghahanap ko ng job, pero nung binigay na ni Lord, parang yung feeling na wow, Lord, ito na yun. Ba't ang dali? Ganun! Sinasabi ko sa inyo, guys, iba talaga kapag si God yung gumagawa ng paraan para makuha mo, makamit mo yung mga gusto mo sa buhay. Mararamdaman mo eh. Kasi guys, itong paghahanap ng work, pinagdasal ko to. Hindi ko sure kung gusto ko pa talaga hanap ng work or gusto ba namin mag-baby. Ganon. So, kailangan ko talaga ng guidance kung ano ba yung tamang desisyon. Kasi last year, guys, plenano na namin ni Kel na mag-start. Meron kaming hinintay hanggang December last year. So, hindi talaga akma. Kumbaga, nire-direct kami ni Lord. Tapos, di ba, last year, ang dami nating mga ganap. Nagkita-kita tayo nila Chris. Tapos, nabigay na sa atin yung green card. Praise God! And then, nakapag-bakasyon tayo sa Pinas. So, ang daming ganap na life-changing. And having a baby is not one of them. And patungkol naman sa job application, last year, sobrang nahirapan ako, guys. Hindi ko alam na kasagsagan pala yun ng mga layoff. Bagsak yung IT industry. So, 1 month lang ako naghanap ng work. Tapos, nag-aral na lang muna ako ng data analytics nga. Yung certification natin. So, this year, after lahat ng mga ganap, we started again na mag-try maghanap ng work. Actually, hindi ko talaga alam kung gusto ko ba talagang bumalik sa dati kong work na yung software development. Magugustuhan ko ba ulit yun? Magtatagal ba ako ulit doon? O gusto ko ba yung simpleng work na lang, ganon? Pero isa lang yung sure na sure ko, guys. Ayokong magsisi na hindi ko tinry.
Kaya this year guys, January pa lang, seryosong-seryoso na tayo. Nag-review tayo ng todo-todo. Grabe. Nakakapagod guys. Sa totoo lang. Simula nung nag-start akong magpindot ng apply. Ganun. Halos araw-araw talaga yun guys. Maghahanap ako ng job na I think I am qualified. Minsan nga, kahit yung mga hindi ako qualified sige, applyan ko na lahat yan. Sobrang naglaan talaga ako ng oras para doon. At the same time, yung pagre-review, pag-alala sa lahat ng mga experiences. So guys, minsan naiisip ko, nagtatanong ako, tama ba talaga tong direction ko, Lord? Itong paghahanap ko ng trabaho. Ang galing niya guys, kasi binibigyan niya ako lagi ng sagot. Lalo na kapag yung pagod na ako, yung nahihirapan ako, yung feeling ko, yung sobrang nahihirapan ako na naiisip mo na bakit kailangan mag-umpisa na naman ako ulit. Kinabukasan nun, may kasama ako sa church na kumausap sa akin, tapos nalaman niya naghahanap ako ng job, pinakilala niya ako sa 2 tao, na IT people. They encouraged me, they prayed for me. Naramdaman ko na it's not them. Kumbaga, it's God talking to me na you're on the right path. Naiiyak na naman ako lang. Tapos after nun guys, alam nyo ba, nagkaroon ako ng interview. Hindi ako makapaniwala na my first interview went smoothly. So umupo muna tayo guys, no, kasi napagod tayo, tsaka medyo mainit. Nandito na tayo sa Market Square, pero hindi pa tapos yung kwento natin, kaya ipagpatuloy natin dito guys. Yes. So yun pa lang guys, nung nagka-first interview tayo, sobrang thankful ko na. Ang pinaka nakakatuwa para sa akin dun may pumansin ng resume ko. Ganon. May papansin pala ng resume ko. Akala ko last year kaya walang kumukontak sa akin because they think I'm not qualified. Baka kulang pa yung experiences ko, ganun. O kaya naman, baka siguro dahil sa work gap ko, kasi yung work gap ko is 7 years. Na totoo lang, it's not really the applying yung pinakamahirap Ang pinakamahirap ay yung preparation mo bago ka mag-apply. Dahil nga sa sobrang tagal na nung work gap natin guys, kailangan mong you need to look back 7, 8, 9, 10 years ago dun sa lahat ng mga experiences mo, sa job experience mo. Kailangan mong alalahanin lahat yun. Dapat kapag tinanong ka, alam mo yung pasikot-sikot, yung ganun. Kasi yun lang yung pinanghahawakan mo Yung kung ano yung nagawa mo, yung kung ano yung na-achieve mo sa previous jobs mo. Alam ni Kel yan kung paano ako nag-prepare. Hindi lang technical Kasi sabi niya nga, di ba sabi mo nga Alap, it's just 1/3 yung technical part. Oo, 1/3. Kung magaling ka man sa meron pa yung kung paano ka makapag-communicate. Yeah, meron ka pa yung soft skills. Kung paano mo ibebenta yung sarili mo sa kanila. Correct. Tapos nandun pa yung fact na ang tagal nung work gap mo. So, paano mo gagawing advantage yung work gap mo, yung unemployment years mo? Diba? Yun yung part na talagang nag-prepare din ako guys. Sobrang grabing preparation guys, na yung kahit nagluluto, nagsasalita mag-isa kasi kunwari may nag-i-interview, tapos nagma-mock interviews ako. Yung online naman guys, marami yan yung parang may recorded video ng tao, may babae, may lalaki, kahit sinong pipiliin mo doon, tapos magtatanong sa'yo sila. Kunwari magtatanong sila sa'yo, i-interviewin ka nila, tapos kitang-kita mo din yung sarili mo doon. So, kunwari sumasagot ka doon, tapos nagpa-practice ako sa CR ng mga sagot sa interviews. Yung weekend na uubos. Nagpo-program kaming dalawa kasi si Kel, kung hindi nyo alam guys, software developer din siya. So, laking tulong sa akin ni Kel. Laking tulong sa akin ni Love kasi kapag may mga tanong ako, nandiyan siya para sagutin. Tapos talagang
hindi lang ako yung nag-aaral. Nakikita ko na parang nag-aaral din siya kasi may mga tanong ako minsan na hindi niya rin alam. So, dalawa kaming nagre-research. Tapos, kahit gabi na, minsan, nagre-review pa. Tapos, kapag sa minsan sa CR. Kapag tumatay sa CR, nagre-review. Meron akong reviewer, guys. Meron akong notebook. So, hindi yung job application part talaga, guys, yung sobrang mahirap. It is just time consuming. Pero yung preparation talaga, guys, yun yung grabing nahirapan ako na to the point na minsan naiiyak na lang ako. Nagre-reklamo ako kay Lord. Iiyak na naman. Naiiyak na naman ako, love. Panyo. Pero ang galing-galing niya, guys. Kasi kapag nararamdaman ko yun, biglang magpaparamdam si Lord sa akin ng bibigyan niya ako ng pag-asa. So, sa lahat ng in-applyan natin, guys, ang dami kong in-applyan, sa totoo lang. Yun yung full-time job ko eh. For the past 2-3 months, ganyan. Guys, maniniwala ba kayo? Sa dami ng in-applyan ko, 2 company lang ang kumontak sa akin. Actually, 3 kasi may humabol eh. Yung 2 company na kumontak sa akin, lahat yun na perfect ko. Check yung first interview, check yung second, check yung final. Ramdam na ramdam ko talaga, guys, na hindi lang ako yun. I'm not alone. Lumalaki yung mata kasi naluluha. Goodness. God is with me and He is really paving the way for me. Yung nakikita kong bundok, guys, na aakyatin ko, na hirap ako, wala lang. Mani-mani lang sa Kanya. Diba? What I'm telling you, guys, is that whatever it is that you are facing, na feeling nyo ang hirap-hirap, feeling nyo hindi nyo kaya, just trust Him. Trust God and lean not on your own understanding. Alam nyo, guys, kung paano ko naramdaman na si Lord yun, na hindi ako yun, yung hindi mo ma-explain sa sarili mo, kung paano nangyari yun. Biruin nyo, 7 years. 7 years yung work gap ko, guys. Sobrang tagal. Unang-unang company na nagbigay sa akin ng chance. Akala ko wala na. Kasi 1 month na after nung final interview. 1 month, actually 1 month and 1 week. Biglang kumontak sa akin na next step na daw kami. Tapos sunod-sunod na yun, guys. Hanggang sa nagbigay na sila ng job offer. How? It became possible, love. Diba? Saka lagi natin pinagdadasal, di ba? I just wanna share this to you kasi this story might inspire other people. Hindi para magyabang, guys, kung ano yung na-achieve ko or yung nagawa ko, kundi para ipagmayabang na God really can turn your life around. Having a job right now, na after 7 years of being unemployed, it's really a big change for me. Hindi lang para sa akin, para kay Kel, sa family namin 2. And thank you na nandiyan kayo, na na-witness nyo yung journey natin. Tsaka alam mo yun, hindi lang naman ikaw yung nakaranas ng ganyan. Marami pa ibang tao dyan. Kapag napakinggan nila yung yung testimony mo, di ba? Para palakasin yung loob nila na huwag sila mawalan ng pag-asa kasi hindi sila nag-iisa. Nandyan si Lord para tulungan sila. Magtiwala ka lang sa Kanya, dasal ka, syempre. Gagawin ni Lord yung part niya, gawin mo din yung part mo. 50-50. Oh, galing oh! Wow, words of wisdom! Hindi ka lang magsalita pero pag magsalita, may tama. May tama ka talaga. May tama ka sa akin. Ano naman? Oo. Galing mo kaya, tignan mo, isipin mo na yung competition kasi marami ding mga naghahanap ng trabaho. So yun lang naman, guys. Thank you so much sa pakikinig sa atin. It's really a beautiful story na hindi ko pwedeng itago. So ang haba na ng vlog na to, let's go inside the historic market square. Yes. So ayan na, nakakatuwa.
Uy, oh my gosh. Ay, ano nga pala dito guys, may something sila. Hanggang today na lang yung event. So, ang tawag nila, fiesta. Ayan o. Historic Market Square. Wow, ang dami ditong mga binibenta guys. Mabubudol tayo dito, my gosh. Guys, gusto ko na agad kumain, no? Corn. Chicken and sausage on a stick. Ooh, fries. Ang dami, love. Lulu. Gorditas. Mini tacos. Frescas. Hello, guys. Tuwan-tuwa na naman ako dito. Oh my gosh. Tignan niyo to, oh. Parang masarap, oh. Gorditas beef chicken. Oh my gosh. Hula. Ay! Come on, let's try some Mexican food. Huh? Legit Mexican food. That's right. Lemonade. Yung feeling ko dito, love, yung nasa pila tayo ng MRT. Ganon kabagal yung ano. Divisoria, ganon. Ang dami accessories. Guys, cash lang yata dito. Basta ako, alam ko may cash ako. Enough for me to eat. Eh, yung isa dyan. Alam mo naman, di mo maubos ang bibilin mo eh. Kaya saan ako pupunta lang. Let's go inside. Dito. Thank you. Oh, parang ano, market love. Guys, parang market. Yan. Ang dami din dito. Ang daming mga ano. Oo, Changi, parang market nga. Tara, ikot tayo. Ito yung mga ano. Mga, asan kaya? Eh, hindi pala natin natingnan, no? Ano kaya mas mahal? Mas mahal siguro dito. Or, Ano sabi mo? sabi ko, saan ka nagpunta? Bigla kang nawawala. Patrip siya man. Patrip siya. Bigla kang nawawala eh. 704. We're gonna buy a cowboy hat. Because we don't have one. Parang mura dito, guys. So, naka-Texas hat na tayo, guys. Yan. Love. Is it cute? Yes, beautiful. Beautiful. May mababangga na ako, nababangga na kita. Since I'm gone home, but my body's and I miss your tender hair and the way you like to dress. So won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Siyang beef, guys, and then lettuce, and then ano. Try natin. Guys, ang sarap, bagong luto. Thank you. Isa pang kagat.
Kay. What do you have, love? Corn dog. Hindi to si Kyle. Corn dog binili na. Corn dog. Yummy. Meat. Corn dog. Ma, ito pa dem. Ano nila gano'n? Tsaka parang different trip, mas gusto ko yung ketchup. Namiss ko yung Texas Beer corn dog. Tumaya kaya? Ang daming laman. Ito guys, $12. Tapos yung corn dog, $8. Medyo pricey, pero meron talaga. Cantaloupe? Cantaloupe? Cantaloupe. Guys, ang sarap. Melon. We got it. We got the goods. Lalakad na naman kami dito sa Divisoria. Sarap kasi mainit. Napaka-busy mo naman. Yan, hindi ko naman alam. Nandito kayo. Libre mo naman kami dito. Talaga. Thank you. Salt day. Tignan natin. Ay, dapat pala sabihin extra crunchy. Hindi crunchy. Gusto ko yung tostado. Thank you. Not bad. Nasa yung cellphone ko. So, dito kami daan, guys. Bahala na kung maligaw kami. Bahala na kung maligaw. Yes, bahala na. Okay. Hindi, mamimili lang tayo kung saan side tayo maglalakad. Kakaliwa. Hindi, kung saan side ng river, kung dito ba o dito. So, naglalakad tayo ngayon, guys. Dito mismo sa Riverwalk. Tignan nyo, mayroong mga nagtutour. Ayan. Guys, paggabi meron din silang pa-food. So, may popcorn you can get. Drinks here. And meron din silang libreng 3 alcoholic drinks. Ayan. Mamili lang kayo anong gusto nyo. Ayan. Then, ito yung food. May salad. And ano pa ba? Hot dogs, hotdog, pasta. Yan. Guys, ang sarap ng soft drinks. Hindi ako ma-soft drinks, pero ngayon, oh my gosh. Nagkikrave ako. Tingnan niyo yung view dito. Oh, nandito din yung nakita natin kanina. Ayan. Nintay ko si Belle. Gusto niya daw nung alcoholic drink.
Yeah, the card. Namiss ko yung lasa ng root beer. Hello, extra 2 pounds. Sugar pa mo. Patingin mo, patingin. Sarap lang. The best. Ano na pag galing ka sa labas? Mas mainit. Bukas, ugaliin natin to para 3 pounds yung dagdag. Guys, alam nyo, ang saya-saya namin dito ni Kel, pero namimiss ko talaga sila mama, ganyan. Mga kapatid ko. Yung mga nasa Pinas, yung feeling na sana nararanasan din nila to. Sana one day makapunta din sila dito. Well, alam naman natin na mangyayari yan, pero sana soon na yun, no? Babalik kami dito. Kasama sila. Wala, pinupuno niya oh. Get a lot of surgery, and once they have a special hairstyle, you always have to have a barber to shave your head. So what they're doing is barbers are assisting in surgery. But it was like 100 years later, they said that monks can no longer do anything that involves blood, right? Hello guys! Second day! Lakad-lakad kami dito. Nakakatuwa guys kasi very chill lang yung namin ni Kel dito. Wala lang, gusto lang namin mag-ikot-ikot, lakad-lakad, ganun, tignan ano meron sa area. Ayan, ang daming mga gift shop dito sa nalalakaran namin ngayon. Ganyan. Snow cone. Dami nilang tinda guys. Ayan. Nakakatawa magtingin-tingin. May kwento ka ba sa kanila? Ha? Ano? May kwentong walang kwenta. Kwentong walang kwenta? Guys, welcome sa Kwentong Walang Kwenta. Umpisahan na natin. Ano ba? Na-pressure siya. Na-pressure ako. Dito. Kaya, Di ba dito yun? oh, Punta ganda. doon. Ang dami pang tao eh. Saan na tayo? Ayan, meron palang mapa eh. O, nasan tayo? Ganyan na tinuloy. Sabi ko, nakita ko mababaw lang. Sabi niya, tutulak niya ako. Yung mga. Sarap. Tutulak ko siya. Okay lang. 1, 2, 3, go. Ayaw niya magpatulak. Pinapawisan ako. Pinapawisan na siya. Ito naman. Edi wow. Ang lalim na. Kita-kita. Maraming mga kainan dito daw. Oo, madami. Guys, maraming kainan dito. Restaurant. Riverwalk. Ay, tinan mo may pato oh. Pwede mo lapitan yung pato. Sanay sila sa tao. Yan o. Yan, naliligo sila. Tapos merong mga nagtutour. Ang sarap lang maglakad-lakad. Nakakatuwa. Ayan, picture. Magandang picture dito. Oh yeah. Ice cream shop guys. Bluebell. Sobrang tagal na nito. Ang galing no. Lumang-luma yung ano.
Lumang-luma yung vibes ng store. Ayan guys, oh. Tignan nyo, lumang-luma yung vibes ng store. Tara. Bakit cup lang? Ba't wala yung cone? Millennium. Ikaw mo itong millennium. Millennium. Ano siya? Ilang? Wala. Ay, may Whataburger pala dito, oh. Ano? Bawo, may basura. Nakakainis lang dito pag naglalakad ka dito. Maya-maya makakami ka ng basura. Kain na, love. First bite. Nagagi, wala na yung sasakyan mo. Parang nato. Kita ko naman. Itsura niya. Nag-alala.